Tinapos na nga po mismo ni Senator Jinggoy Estrada itong issue sa PDEA Leaks. Alam nyo naman ata guys na itong ginagawang drama ni Senator Bato de la Rosa is part of the script. Yung papahabain nila itong issue na to. Bakit? Para nga po magmukhang adik itong ating presidente. Kasi part ito guys ng kanilang black propaganda. Part ito ng kanilang demolition job sa ating presidente. Mantakin nyo, sasabihin niya, hindi ako naniniwala na hindi authentic yan. Authentic yan yung ano na yan, yung record na yan. Talagang pinamukha niya na yung PDEA document is totoo. Di ba may pagkiling? Now, itong si Senator Jinggoy Estrada, kung makikita nyo guys, talagang literal na sinapul niya ng katotohanan itong si Morales. Kasi sabi niya, informant, hindi mo man lang kilala. Ikaw yung gumawa, may informant, hindi mo kilala. Tapos yung mga details ng mga maliliit, alam mo? Ayaw niya ngang banggitin kung ano yung gender ng informant, di ba? So doon pa lang makikita mo na may pagsisinungaling. Ito namang si Bato, bigla-bigla ang maghuhugas kamay kay Morales. Doon pa lang guys, may mali. So ngayon nga po guys, pakinggan natin itong sinabi ni Jinggoy Estrada. Makinig kayo guys ha. Punto por punto kasi kung magsalita itong si Jinggoy. Panoodin natin. Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng patawala. Sa tagal ko, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na may ebidensya. Tama. Your Honor. Sinasabi, galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Just let me finish. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor. Pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant Palusot. po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yun, na pinulim, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita yung Honor yun. Pinakita yun. Yung mga na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, siya po ang nagsabi doon. Bigyan mo ako dokumento na... Your Honor, nandun nga po sa PDEA. Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PDEA, meron bang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos. But the drug list? There is no name of the president. See? Marcel Soriano? No name, Your Honor. O, diba? Wala nga po sa PDEA, ini-insist lang talaga ni Morales na meron kahit wala naman. Yung PDEA na nga mismo yung nagsabi na wala nga silang record. Wala nga po. Itong si Morales, kasi siya yung gumawa. Talaga nga namang maganda yung pagkakascript ng ng drama na to eh. Si Morales yung gumawa kasi yung total yung pinag-uusapan lang naman dito is yung leak, kung sino yung nag-leak. Si Morales nga yung gumawa, itong si Bato de la Rosa masyado niyang ginagawang komplikado. Si Morales yung gumawa, namin niya na mismo. Tapos ang palusot naman ni Morales, wala siyang kopya, iniwan niya sa PDEA. Pero guys, kung meron kang malawak na pag-iisip,
Sino yung gumawa? Si Morales, malamang sa kanya manggagaling ang papers. Kaya nga, sinuplak nga, di ba, ni Jinggoy Estrada na ikaw, di ba, yung mga small details, alam mo, pero yung informant, hindi mo alam. And every time na tinatakal kung sino yung informant, hindi niya masabi-sabi, ni ultimo gender, hindi niya kayang sabihin. Di ba? Sasabihin niya na hindi niya kilala, pero pag sinabi niya naman daw yung gender, makikilala. Doon pa lang guys, meron ng mali. Ang ginagawa kasi ni Senator Bato de la Rosa, ginagawa niyang complicated. To the point na gusto niyang pahabain itong drama na to. Hindi ko nga alam kung ngayong oras na to, tapos na yung ano na yan, yung hearing nila na yan. Kasi alam niyo maganda pakinggan itong si Jinggoy Estrada, pero nung nawala na si Jinggoy, kasi siya yung nanunuplak doon eh. Nung si Bato na lang yung hinayaang mag-hearing, guys, naglaylo ako kasi ang pangit ni Bato talaga mag-conduct ng hearing na yan. Dapat yung drugs, dangerous drugs, ano na yan, i-handle na lang sana ni Jinggoy Estrada kasi punto por punto. So ngayon guys, pakinggan natin yung yung closing remarks, final remarks ni Jinggoy Estrada. Ito guys, ito, pakinggan nyo. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. O diba lahat sila natahimik? Because I think he got the copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sandali lang. Pag when I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person unahin natin muna ang senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, the staff are pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City. Slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. Oh. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jinggoy Estrada. You want to say? Okay. Rinig nyo? Masyado lang talaga nilang pinapahaba itong drama nila. Kasi yung pinaka-main objective nito is sirain nga, i-demolish itong si President Marcos. Even si Maricel Soriano nagsalita na. Ano yung sabi ni Maricel Soriano? Wala siyang kinalaman dyan. Nagugulat na lang siya na nai-involve siya. Yung about sa Rockwell, noong 2012 na-ibenta niya na yung kondo. 'Di ba? Diyos ko po. Ewan ba natin dito kay Bato de la Rosa? Tapos, eto, may nagtanong. Lagi nilang sinasabi na, bakit 2 minutes lang yung drug test ni President Marcos? Sinagot na yan, guys. Eto, pakinggan nyo. Meron tayong mga ebidensya dito. Sinagot na yan kung bakit 2 minutes lang. Regarding the drug test, the agency in charge of monitoring and regulating drug testing centers is not the PDEA. It is the Department of Health. And I also checked with our laboratory service, kapag 2 minutes lang daw po yung lumabas yung results, it means negative. So hindi na kailangan ng confirmatory test. So talagang 2 minutes lang kailangan. Yun po ang sabi ng laboratory service namin. I just checked now. 2 minutes lang, labas ka ng result. Sir, kapag 2 minutes, wala pang lumalabas, negative na yan. Wala pang reactions, negative na yan. So there is no more need for any confirmatory test. Okay.
Yan yung sabi ng chemist. Tapos ngayon, ang gustong palabasin ni Senator Bato de la Rosa na parang hindi siya naniniwala. Dapat ipatawag daw yung chemist. Sinabi na nga ng chemist, 'di ba? Na ganito, after 2 minutes na wala pang reaction, negative ka na. O ngayon, ipapatawag pa ni Senator Bato de la Rosa. Alam niyo yung pinakapunto dito, guys. Gusto nilang pahabain itong Senate hearing na to. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, yung time of reckoning malapit na. Kaya pinapahaba nila, pinapalalim nila. Itong issue na to, pwede pa tong umabot sa susunod na taon. Kasi guys, maganda yung pagkakasulat ng script. Ang dami pang binabanggit na pangalan ni Morales. 'Di ba? Kahit patay, binanggit niya na. Yung patay, wala na nga doon sa ano na yun. Wala na. Ano pa bang, alangan naman hukayin natin yun. Ang daming binanggit na pangalan ni Morales. Yung issue lang naman dito, yung PDEA leaks at kung totoo nga bang drug addict, itong si President Marcos. Yun lang yung issue dito. Masyado lang talaga nilang ginawang complicated. Bakit? Kasi nga po guys, malapit na yung time of reckoning. Kailangan nilang i-demolish, kailangan nilang sirain itong credibility ng ating presidente para nang mapabagsak nila, nang mapatalsik nila. Bakit hindi nyo pakinggan yung sinabi ni Jinggoy? Ano yung sabi ni Jinggoy? Siya yung nakausap niya yung informant, ayaw niya sabihin yung pangalan, nakalimutan niya. Siya din yung gumawa ng papers na yan. So, very impossible naman na wala siyang kopya at very impossible naman na hindi yan mag-leak kung hindi dahil sa kanya. At sinasabi nga ng PDEA na wala nga sa kanila yung record. O nasan yung record? Nandun. Kaya kay Morales kasi siya yung gumawa, di ba? At siya yung nasa loob din siya ng PDEA that time. At magtataka kayo na wala siyang wala man lang siyang soft copy. Diba? Paano kung balikan siya ng mga taong niya, na someday, somehow, na magkaroon ulit ng Senate probe, tapos bilong itong taong to, dawit yung pangalan mo, wala kang kopya? Tama ba yun, guys? Paano kapag binalikan ka ng mga taong yun? Doon pa lang, merong pagsisinungaling. Ang problema nga lang dito, guys, itong si Bato de la Rosa, masyado niyang ginagawang complicated. Pati away ng PDEA, tapos yung Pransya ba yun? Yung isa, na-involved na. Ay, personal na away na nila yun. Diba? Diyos ko po, ano ba yan, Bato? Ang hina mo. Gayahin mo si Jinggoy punto por punto. Diba? Alam ko guys, nabanas na din doon si Jinggoy kasi sabi niyo, hindi ako naniniwala na hindi authentic itong papel na to. Pinagdidiinan niya nga, guys. Nakita niyo sa video, pinagdidiinan niya na totoo nga yung papel ng na yan. Nung papel, tawag dito, yung papel ng PDEA kasi nga may butas daw ng puncher. Diniin niya na naman po yan, guys. Yung putang inang butas ng puncher na yan, Diyos ko po. Diba na totoo daw, may authentic daw yung papers kasi may butas nga daw po ng puncher. Ito pakinggan nyo na lang. Hindi ko pa kasi na-edit siya ng ilalagay ko dyan. Pero, Diyos ko po. Ito, yung puncher. Ano ba yan? Ayaw mo objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable. So you mean to say, diba? Nagiging authentic ang isang papers because of the butas of the puncher tapos yung fastener, putang inang yan. Basta talaga kalbo, may something sa ulo. Hindi ko naman sinasabing bobo itong si Bato de la Rosa, pero masyado talaga akong nahihinaan. Doon pa nga lang sa point na yung informant, hindi niya nga mabanggit-banggit kung sino, pero alam niya yung gender. May mali na doon. Tinapos na nga ni Senator Jinggoy, hindi ka nakinig, ginagawa mo lang talagang komplikado. Tapos ngayon, ayaw niyong ipatawag itong si Duterte kasi mapupoliticize. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Mapupolitika. Even itong si President Marcos, hindi niyo din ipapatawag kasi kasi baka mapolitika. Tawagin niyo. Diba natatakot ka? Kasi kampi mo si Digong? PDP ka?
Really? Kala ko ba matapang ka? Nandun na sinabi ni. Kung adik mo si President Marcos, nandun na may kasagutan na. Ginagawa mo lang talagang komplikado. Guys, sa loob lang ng ng 3 oras kong panonood, si Jinggoy lang yung may sense doon, si Chis Escudero, yon meron pa. Pero itong si Robin, nagpasalita lang doon, tapos nakinig-kinig, pahaba ng balbas, wala na. Although ito din si Bongo, wala na din. Si Jinggoy lang yung may sense doon. Si Bato, nonsense. Yun guys, yun. Animal na stress yung kipay ko, Diyos ko po. Anyway, pwede pa natin ito pag-usapan ng mas malaliman sa susunod na video. Umuulan na din kasi dito sa amin. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.